Pagkalipas ng isang linggo, nagaganap ang isang pagtatanghal na sinabi ni Pang Moa kay Yigang. Ito ay isang pagtatanghal ng isang swordsman na gumagamit lamang ng isang kamay laban sa 5 swordsman na tumutugis sa kanya. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran bilang isang kriminal. Wala ka nang mapapagtaguan, sumuko ka na, sabi ng isang babaeng swordsman na tumutugis sa isang swordsman na iisa ang kamay. Iwinasiwas naman ng swordsman na may isang kamay ang kanyang hawak na espada, at ang pagwasiwas na ito ay parang isang kidlat ng dahil sa sobrang bilis nito. Sa isang pag-atake lamang, nagawa niyang patayin ang lahat ng 5 miyembro ng Murem Alliance. Medyo mahusay ang kanilang pag-arte, seryosong sabi ni Yigang. Ang kanyang sword technique ay medyo kakaiba, pero, ito ay napakahusay, sabi naman ni Pang Moa. Ayos, sa tingin ba ninyo, totoong mga dugo iyon, sabi naman ni Heijen. Siguro, pero, sa aking palagay, ito ay isang bagay na katulad lamang ng dugo, sagot ni Yigang. Ang paggawa ng isang pagtatanghal na tungkol sa isang swordsman na iisa ang kamay at kaaway ng Jianghu ay isang napakahusay na ideya, sabi naman ni Tak. Nang mga sandaling iyon pala, sa halip na si Yigang lamang ang nakasama ni Pang Moa sa panonood ng pagtatanghal, nakasama din nila sina Heijen, Tak, Jin, at Jin Leon. At ayon kay Pang Moa, hindi ito ang kanyang naging plano at ang nais niyang mangyari. Nang matapos ang pagtatanghal, ang lahat ay nagpasya ng umalis upang magtungo na sa Golden Pavilion para sa magaganap na piging. Ang sarap manood ng pagtatanghal na tayo ay magkakasama ng ganito. Isang napakagaling na pagkakataon na ginanap ang pagtatanghal na ito sa araw din mismo ng piging na aking inihanda. Sabay-sabay na tayong pumunta sa Golden Pavilion para kumain ng hapunan, sabi ni Tak. Nakilala ko ang swordsman na may isang kamay isang beses sa aking buhay, siya ay talagang dalubhasa, kaya naman, ako ay interesado sa kanya, nakakagaan ng pakiramdam na makapanood ng pagtatanghal na katulad ng ating pinanood, sabi ng matandang lalaki kay Yigang, sa aking palagay, mas nasasabik ka pa kaysa kina Pang Moa at Heijen na mapanood ang pagtatanghal na iyon, sagot ni Yigang. Habang naglalakad, mayroong isang batang lalaki ang biglang bumangga kay Yigang. Agad na hinawakan ng mahigpit ni Yigang ang batang lalaking ito sa braso nito. Bitiwan mo nga ako, nasasaktan ako, sabi ng batang lalaki kay Yigang. Ibalik mo sa akin ang pera ko na kinuha mo, sabi naman ni Yigang sa batang lalaki at naisip niya na siguro, ang batang lalaki na ito ay isa din sa mga taga-house sect. Ano bang mga sinasabi mo? Wala akong alam, hindi ko kinuha ang pera mo. Inosente ako, sabi muli ng batang lalaki kay Yigang. Wala bang nagsabi sa iyo kung sino ako? Mukhang hindi ka naturuan ng mabuti ni Jiumhua, sabi muli ni Yigang. Naisip naman ng batang lalaki na bakit kaya kilala ni Yigang ang kanilang branch manager. Huwag mo akong galitin at magsabi ka na lamang ng totoo sa akin. Pagpapatuloy na sabi ni Yigang. Nasaksihan naman ni Tak ang pangyayari at agad itong lumapit kina Yigang. Masyado kang malambot, seryosong sabi ni Tak at agad nitong binunot ang dala nitong espada sa lalagyan nito. Iwinasiwas ni Tak ang kanyang espada at nahagip nito ang ilang hibla ng buhok ng batang lalaki. Ang batang lalaki naman ay medyo nakaramdam ng takot dahil sa ginawa ni Tak. Ang bukong-bukong, ang aking bukong-bukong, mangiyak-ngiyak na may kahalong takot na sabi ng batang lalaki. Maraming mga batang magnanakaw na nagtatago ng kanilang mga ninakaw na bagay sa kanilang bukong-bukong, sabi ni Tak at kinuha niya ang ninakaw ng batang lalaki kay Yigang sa bukong-bukong nito. Matapos kunin ay ibinigay ito ni Tak kay Yigang. Dadalhin mo ba siya sa kulungan? Tanong ni Tak kay Yigang. Hayaan na lamang natin siya, hindi naman ito ganoong kalaking problema, sagot ni Yigang. Ikaw ang bahala, sabi muli ni Tak, mag-iingat ka sa susunod, sabi naman ni Tak at inilahad nito ang kanyang kamay upang tulungang makatayo ang batang lalaki. Maraming salamat,
sagot naman ng batang lalaki. Matapos hawakan ng batang lalaki ang kamay ni Tak, bigla itong nakaramdam ng animoy malakas na kuryente. Aray, napakasakit ng aking kamay, sabi ng batang lalaki. Tak, anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Higang kay Tak. Iyan ang parusang ibinigay ko sa kanya para magsisi siya at hindi na siya umulit pa, at saka isa pa, hindi man lamang siya marunong magpasalamat para sa awa na ipinakita ko sa kanya, sagot ni Tak. Awa ba ang tawag mo sa ganoong klase ng karahasan? Sabi muli ni Higang. Bigla namang may dumating na dalawang lalaki, kahanga-hanga naman ang iyong ginawa na magpakita sa kanya ng awa. Sabi ng isang lalaki at ang lalaki na ito ay si Go Wisam, isang miyembro ng angkan ng martial artist ng Greenfields. Nandito na kayo, hindi ko akalain na makakarating agad kayo dito, sabi ni Tak sa dalawang lalaki. Dumaan muna kami dito upang manood sandali ng pagtatanghal bago pumunta sa piging, sabi naman ng isang lalaki at ito naman ay si Yang Jong. Si Yang Jong naman ay isang Seven Lightning Blade Sect martial artist. Kung sila ay mga martial artist ng Xi'an, dapat nakilalanin kanila, sabi ng matandang lalaki kay Higang. Para silang mga bata, sagot ni Higang, bakit hindi na lang tayo pumunta ng sabay-sabay sa Golden Pavilion, sabi ni Yang Jong kay Tak. Maganda sana iyang sinabi mo, subalit, mayroon akong kasama, sagot ni Tak. Sino naman iyang kasama mo? Tanong ni Yang Jong, hindi mo ba siya nakikilala? Siya ang bantog na si Young Master Higang ng angkan ng Bek, sagot ni Tak. Napakatagal na nang huli tayong magkita, kaya naman, hindi kita nakilala. Natutuwa akong makita na mukhang maayos ka, sabi naman ni Yang Jong kay Higang. Oo, maraming salamat sa inyo. Talagang natuwa ako sa miracle medicine na iniregalo ng inyong sect leader sa aking pinuno. At saka isa pa, di ba't lagi kayong nakabuntot sa inyong sect leader? Kayo sina Seven Lightning Blade Sect na si Yang Jong at si Go Wisan na nagmula sa angkan ng Greenfields. Kung hindi ninyo kayang kabisaduhin man lang ang itsura ko, mas mabuting idilat ninyo ang inyong mga mata kapag naglilibot kayo sa publiko. Magkita na lamang tayo mamaya, sabi naman ni Higang. Nagtungo na ang lahat sa Golden Pavilion upang dumalo sa gaganaping piging. Naihanda mo na ba lahat ng iniutos ko sa iyo? Sabi ni Tak sa lalaking taga-house sect. Oo, sinabi ko na sa tagapagluto ang lahat ng dapat niyang gawin, sagot ng lalaki. Magaling, kung ganoon, tanggapin mo ito. Sabi ni Tak at binigyan nito ang lalaki ng isang gintong bagay. Hindi mo naman kailangang ibigay sa akin ang natitirang bayad ngayon, sagot ng lalaki. Hindi iyan ang natitirang bayad, iyan ay aking isang regalo para sa iyo. Kapag hiningi ko sa iyo ang purong gintong alak, ihalo mo ito sa alak na iyon, sabi muli ni Tak. Maaari ko bang malaman kung anong uri ng gamot ito? Tanong muli ng lalaki kay Tak. Sinakal ni Tak ang lalaki sa leeg nito. Gusto mo ba talagang malaman? Tanong muli ni Tak. Hindi na, sagot ng lalaki. Sana ay hindi mo ako biguin, sabi muli ni Tak. Hinding-hindi kita bibiguin, sagot naman ng lalaki. Hindi ka dapat magkamali, dapat na magawa mo ito ng maayos, seryosong sabi muli ni Tak. Sige. Mixing sagot muli ng lalaki, ilang sandali pa sa ikaapat na palapag ng banquet hall. Ang lahat ay naroon na para sa gaganaping piging, ang mga pagkain ay talagang katangi-tangi at ang mga ito ay mukhang napakasarap. Pero, mas naiintriga ako sa purong gintong alak na iyon. Kung makakainom lamang sana ako noon, sabi ng matandang lalaki. Narinig ko na ang lugar na ito ang pinakamahusay upang malaman ko ang tungkol sa alak na iyan, sabi naman ni Higang. Bigla namang dumating si Tak, nakahanda na ang lahat ng pagkain. Magsimula na tayong kumain, sabi ni Tak, tapos ka na ba sa kung ano man ang dapat mong gawin? Tanong ni Higang kay Tak. Oo, pasensya na kung pinaghintay ko kayo ng matagal. Bakit hindi ka muna uminom bago kumain, pero hindi ako sigurado kung nasa maayos kang kondisyon para uminom ng alak, sagot ni Tak. Hindi ako makakahindi sa purong gintong alak,
sabi muli ni Higang. Agad na uminom si Higang ng alak, ngunit, hindi naman niya ito tuluyang nilunok. Isa kang tunay na lalaki, sabi naman ni Tak, bakit napakatahimik mo naman yata? Hindi mo ba nagustuhan ang mga pagkain? Tanong naman ni Tak kay Jin. Hindi ganon, sagot ni Jin, bakit mo iniluwa ang napakahalagang purong gintong alak? Hindi ba ito masarap? Tanong ng matandang lalaki kay Higang. Napakalakas ng amoy nito, hindi ko alam kung mapapansin ito ng karamihan kahit na may nakalagay itong lason na nakawawala ng enerhiya, kahit na itago ang lason sa ganoong lasa at bango ng alak, kaagad namang mapapansin ni Haejeon na mayroong abnormal na nangyari sa kanyang katawan kung sakaling mainom niya ito. Ano kaya ang pinaplano nitong si Tak? Sabi ni Higang, gusto mo pa bang uminom ng alak? Tanong muli ni Tak kay Higang, hindi na muna, magpapahinga lang muna ako sandali, sagot ni Higang. Bakit kaya ang bait ni Tak kay Higang Bek? Tanong ni Yang Jong. Dahil siguro sa sila ay parehong nanggaling sa 7 Great Clan. Kaya naman, hindi niya basta-basta maiiwasan si Higang, sagot naman ng isa pang lalaking kasama ni Yang Jong. Ang pag-iisip pa lang ng umarte ng maganda sa kanya ay nagdudulot na ng pangingilabot sa aking katawan, sabi muli ni Yang Jong. Pero, ang galitin si Higang, alam kong medyo napabayan siya ng kanyang pamilya. Pero, okay lang ba talaga? Sabi muli ng lalaki, nasa likod natin si Tak. Kaya naman, ano ang ikinatatakot mo, kung gagawin lang natin ng maayos ang ating trabaho at ang galitin natin si Higang, sinabi ni Tak na tutulungan niya tayong makapasok sa Murem Alliance. Walang tagumpay kung walang panganib, ito ay isang pagkakataon na hindi na natin makikita muli sa ating buhay. Aalis muna ako sandali, sagot ni Yang Jong, agad naman lumapit si Yang Jong kay Higang. Young Master Higang, naparito ako upang kumuha ng inumin mula sa iyo. Nabalitaan kong tinambangan ang lugar na iyong tinutuluyan. Narinig ko na maraming tao ang namatay. Hindi ka man lamang ba nakaramdam ng takot tungkol dito? Bakit hindi tayo magbuhos ng inumin para sa mga namatay? Sabi ni Yang Jong kay Higang. Pero, nang dahil sa mga sinabi ni Yang Jong, agad siyang binuhusan ng alak ni Tak. Isang kabastusan iyang ginagawa mo, lumalampas ka na sa linya. Isa kang bastos, sabi ni Tak kay Yang Jong, pero Tak. Hindi ba't, putol na sabi ni Yang Jong, tumigil ka. Huwag mo nang tangkain pang magsalita, sabi muli ni Tak. Ako ay sumama sa iyo dahil pinahintulutan ka ni Tak. Pero, hindi ka mas hihigit pa sa basura, sabi naman ni Go Wisam. Anong sinabi mo, basura? Sabi muli ni Yang Jong, maglaban tayo. Kanina pa kita gustong bugbugin, sabi muli ni Go Wisam kay Yang Jong, dahil may mga importanteng tao dito. Dapat ay magkaroon kayo ng maayos na tunggalian, sabi naman ni Tak kina Yang Jong at Go Wisam, plano ba ni Tak na gamitin niya kami bilang mga kasangkapan, pero, kahit ano pa mang mangyari, kailangan kong manalo sa labang ito. Sabi ni Yang Jong sa kanyang isip, binabalewala ako ng mga insektong walang halagang ito, seryosong sabi ni Higang. Biglang lumapit si Higang kay Yang Jong at sobrang ikinagulat ito ni Yang Jong at ayon sa kanya, paanong nagawa ni Higang na lumapit sa kanya ng ganoong kabilis. Sa paglapit na iyon ni Higang ay tinamaan pala niya si Yang Jong sa bandang likod ng tuhod nito. Kaya naman, naging dahilan ito upang matamba si Yang Jong at mahulog ito sa sahig. Gusto mo bang buhusan kita ng inumin? Sabi ni Higang at agad na ibinuhos nito kay Yang Jong ang alak. Tama na, ang mga mata ko, sabi ni Yang Jong at ito ay nakaramdam ng sobrang sakit sa kanyang mga mata dahil nalagyan din ito ng alak na ibinuhos sa kanya ni Higang. Habang si Haejeon naman ay lumapit din sa lalaking kasama ni Yang Jong. Isang insekto na ng ahas na kumilos ng walang pakundangan at isang insekto na minamaliit ako at sinubukang gamitin ako. Hindi iyon isang bagay na gagawin mo maliban kung may tiwala kang may susuporta sa iyo. Di ba't tama ako Tak Moyong, sana ay sinabi na lamang ninyo kung gusto ninyong labanan kami.
Anong uri ng masamang plano ang nais ninyong gawin? Ganito ba ang mga gustong gawin ng angkan ng Moyong? Seryosong sabi ni Higang. Hoy Higang, ano iyang mga sinasabi mo? Sabi ni Jin habang si Tak naman ay tumatawa lamang. Binigyan mo si Jin Moyong ng espada na napakabuti para sa kanya. Nag-ayos ka ng isang sword seizing duel sa pagitan ng ating mga angkan, sabi muli ni Higang. Bueno, tama ka naman, sagot ni Tak. Iyan ba ang nais mangyari ng Scholar Sword? Tanong muli ni Higang. Hindi. Ideya ko ang lahat ng ito, at ito ay nagugat ng dahil sa pagmamahal ko sa aking ama, sagot muli ni Tak. Kung ganoon, ituloy na natin ito, seryosong sagot ni Higang. Jin, ihanda mo na ang iyong espada, sabi naman ni Tak kay Jin. Hey Jin, talunin mo siya katulad ng ginawa mo noong huli, seryosong sabi naman ni Higang kay Heijan. Ang Seven Lightning Blade Sect ang pumukaw kay Higang. Pero, bakit ang angkan ng Moyong ang kanyang pinupuntirya? Dapat ay magalit si Tak, pero sa halip ay tinanggap niya ang hamon ni Higang. Anong nangyayari? Sabi ni Jin Leon sa kanyang isip. Bigla naman niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Higang na huwag siyang magtataka kapag may hindi magandang mangyari sa magaganap na piging. Ayon pa kay Jin Leon, alam daw ba kaya talaga ni Higang na mangyayari ang lahat ng ito sa simula pa lamang? Ani, anong gagawin natin? Tanong ni Pang Moa. Nagulat ka ba? Sa ngayon ay kailangan muna nating kumalma. Napakabilis ng kanyang paggalaw at nagawa agad niya ibuhos sa bibig ng isang lalaki ang alak. Sagot ni Jin Leon, akala ko ay marupok siya. Pero, mayroon pala siyang ibang katangian. Sabi muli ni Pang Moa, hay nako. Ano ba naman itong si Moa? Sabi naman ni Jin Leon sa kanyang isip.